Buenos Dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit kalahati lang ang takbo ng makina? Bakit di natin bilisan? Kasi kapag binilisan natin, dediretso tayo sa kapalayan. Eh wala namang magandang lawas sa aking bayan. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko nga ba bakit walang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog, gawa ng kanal, at sarhan ng dating ilog Pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo, pambayad sa mga manggagawa? Di na kailangan yan, dahil ang gagawa ay ang mga bilanggo. Ngunit, walang sapat na bilanggo. Kung kaya ang mga taong bayan, bata man o matanda. Ngunit, kaguluhan lang ang dulot yan. Kaguluhan? Oh, Basilio. Oo, Kapitan. Kamusta nga pala ang binubuo niyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang guro at ang mga paaralan. Mukhang hindi matutuloy iyan. Di ba tutuloy si Padre Sibayla? Ngunit, niregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang mineral at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang isa sa amin at ang magamitan, ibibigay namin sa mayaman na si Makaraig. Mabuti naman kung ganun. Sana maging matagumpay ang inyong plano. O paano? Buo na ako sa taas at may gagawin pa ako. Tila'y kayo nagkakasayahan dyan. Pwede ba akong sumali? Baka gusto yung saluhan ng serbesa ito, tayo uminom. Maraming salamat, Ginoo. Subalit di kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora, hindi magandang puro tubig na lang kayong iniinom. Kapatid mo rin kay Padre Camora. Kung tubig na lang iniinom kaysa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam naman namin ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam naman natin ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghan na yan? Hindi ka babalaghan, senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, bordo namin. Parang napakatapang mo sumagot kay Ginoong Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko yung taong iyon. Siya ang kayong maging kardinal at kahit na kaibigan. Ah, ganun ba? Walang galang, Kapitan. Ngunit, nalalaman niyo ba saan banda ng lawa namatay ang Ginoong nagngalan Ibarra? Ibarra ba yun? Ibarra. Gusto mo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit, asan nga ba gusto mo Ibarra? Sa pagkakalam ko matagal nang patay si Ibarra, kasama niya ang kanyang amang katawa-tawa. Abulay ang mga taksil! Pasok ka na, senyor. Magpaka ka dito. Ako na bahala. Mag-ingat ka, Elias! Akala siguro niya hindi natin siya mapapatay. Sino, maaari ko ba kayong tulungan? At anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong ginubunita, nakaraang 13 taon, dito rin po mismo sa pook nito tayo nagkakilala at natatandaan kong taong nakiramay sa akin. At sino sa palagay mo?
isang taong alam kong dakila. Isang tao, alam ng lahat na patay na maliban sa akin. Na ang kamatayan na ang aking dinaramdam. Napakalaking lihim ang iyong nalalaman. Isang lihim na iyong ikakapahamak. Di mo ba naisip yon? Na maaari kang mamatay sa aking mga kamay. Totoo, ako'y nagbalik 13 taon nang nakakaraan upang ipagdakila ang aking kaibigan at ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko naisip na ang lason ay tuluyan ng kumalat sa akong kaibigan na ibinuwis ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang mga Pilipino sa Espanyol. At di ko maisip na ang mga Pilipinong kanyang pinagtatanggol at ang mga kabataan ay isang naging alipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng salitang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali, aanin natin ang wikang ito. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Ano ang iyong gagawin pag ikaw ang napagkapagtapos? Makakalaya bang ating bayan? Ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Di ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at mambintang ng kung sino-sinong Kastila. Tanging alaala lang ng aking mga magulang kung paano sila pinahirapan ng mga Kastila. Anak, huwag niyong kakalimutan ang bilin ng nanay, ha? Mag-ingat kayo palagi. Opo, Nay. Kuya Basilio, umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ni Inay. Sandali lang, Crispin. Pag natapos na tayo rito, sabay tayo umuwi. Pero kuya, sabi ng sa Tristan Mayor, ninakaw ko daw ang 2 onse ng simbahan. Kuya, hindi ko yun magagawa. Alam ko, Crispin. Alam kong hindi mo kaya magnakaw. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot, Crispin. Mga magnanakaw, hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi kayo umaamin. Kuya, tulad ko, kuya! Crispin! Pakisabi mo ang pagnanakaw na ito. Ako na ang bahala. Basilio! Crispin! Nasaan kayo mga anak ko? Basilio! Crispin! Basilio! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan kayo? Nasaan kayo? Mga anak! Mga anak! Sal tayo. Samahan niyo ako. Ipagdasal natin ang ating mga anak. Nakikita niyo ba yon? Yung ilaw sa kampunaryo? Ikaw, kilala mo? Kayo, kilala niyo kung sino yon? Si Basilio yon. Yung panganay kong anak. At yung ilaw sa kumbento? Yun, si Crispin yun. Ang bunso kong anak. Ngunit, hindi ko na sila nakikita. Basilio! Crispin! Nasaan kayo?
Alam kong gaano kasayit ang iyong nararamdaman. Ngayong nalalaman mo na ang aking lihim, nasa kamay mo na kung ibubunyag mo ito. O ako ay iyong sasamahan upang baguhin natin ang bayan at ipaghiganti mo ang iyong pamilya. Pag-iisipan ko, Ginoo. Huwag mo pahintulutan yan, General. Ang namumuno sa kanila ay kabataan, radikal ang pananalig. Isa sa mga yon ay estudyante ni Padre Fernandez. Si Sagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko, sang-ayon ako sa inanaing ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Dapat mong alalahanin, General, na ang wika ay napakamakapangyarihang sandata. Sadyang wala ng modo ang mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo. Hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit di namin naituloy ang pagtatag ng wikang Kastila? Oo, kahit marahil ako'y dapat inyong pasalamatan. Di ba nabawasan ang wikang inyong aaralin? Anong pasalamatan? Nais niyo bang dagdagan ang wikang inyong aaralin? Wala nang tayo hindi magkakaunawaan yan. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay ating pagkakakinanlan. Pag inalis ito, mawawala ito at tayo magiging alipin. Ito ang meron lang tayo at ito ang hindi mawawala sa atin. Dahil sa ginawa mo, mauudot ang bansang ito. Isang malaking kamalian. Anong gusto nyo? Patayin ang iyong pagkatao? Maging pipi at maging alipin? Ngunit, Ginoo, sa pagdaganap ng wikang Kastila ay mas mapapalapit tayo sa pamahalaan. Iyan ang iyong paniniwala. Hindi mo kami matipigilan. Bubuhayin namin ang aming bala. Ang pamahalaan ay nasa aming panig. Kami ang nasa tuwid. Ang mangyayari dito? Basilio, sinara na nila ang paaralan dahil nalaman nila ang pag-aalyansa ng mga estudyante. Ano? Nasaan na yung mga kasama natin? Ano nagawa ko sa inyo? Ganito kami inulim! Kayo ang mga estudyante taksin! Ano ko? Wala ako kasalanan! Nais kong humingi ng tulong upang iligtas si Basilio. Maaari kitang tulungan, ngunit sa isang kondisyon. Ngunit sa paanong kondisyon, Padre? Hayaan mong aking pinakakalang at tinggal ko. Paalam, Basilio. Noong Simon, maraming salamat sa pagtulong sa aking makalaya. Narinig ko na rin ang nangyari kay Huli. At sumasangayon ako na sumama sa pag-aaklas laban sa mga Espanyol. Mabuti kung ganun. Sa may kalawa, mangyayari ang kasal ni Juanito at Paulita. Ginoong Simon, di ba dinamita yan? Oo, tama ka. Sa isang saglit sisin dito at mamamatay din. At yun ang hudyat upang sumugod ang ating mga kasamahan. Ngayon, Basilio, sa atin na magsisimula ang paglayan ng ating bahay. Sa pagkawala mo, Maria, sisiguraduhin kong mababawi natin ang kalayaan. Patawad kung hindi kita naabutan.
Maria, kinagagalak kong makita ka. Ako din, Ibarra. Nagagalak kong makita ka. Umupo ka. Ibarra, ang daming nangyayari sa ating bayan. Mababago pa ba kaya ito? Maria, di ko man nakikita ang hinaharap, pero pinapangako, babaguhin ko ang ating lesson para sa iyo. Pangako mo yan, Ibarra, ha? Alam mong mahal na mahal kita. Ngunit, paano mo nagawang piliin si Juanito kaysa sa akin? Dahil ba hindi ako mayaman? At ako'y nagkukulang? Alam mong tunay ang aking pag-ibig, ngunit bakit mo nagawa ito? Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Iyak, makaayos rin ang lahat. Uy, isa ka ni. Saan pupunta? Pupuntahan ko sa Paulita ngayon. Kailangan ko siya makausap. Dali, huwag ka nang tumuloy. Ngunit kailangan ko na siya makausap. Huwag kang pumunta ron. Makinig ka ng mabuti. Pwede namin kang masabog doon. Ano mang oras mo lang ngayon. Kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy ba? Ngunit wala siya bukas. Sagani! O Ginoong Simon, ang ganda naman ng lamparang iyan. Halika't ako'y may ihahain. Paumanhin, pero meron akong importanteng lalakarin at hindi pwedeng ipagpalibang yun. Ganun ba? Oo, nais ko lang ibigay ang lamparang yan. Paalam, at ako yung ipagpaliban. Napakaganda ng lamparang ang galing kay Simon. Sandali, namatay. Madali lamang itong ayusin. Ano to? May liham. Mane Tesel Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Matagal nang patay si Crisostomo Ibarra. Subalit galing ito sa taong matagal nang patay. Masamang ang biro ito. Si Simon ay isang taksin. Senyor, Diyos ko, saglit tatawag ako ng doktor. Huwag na, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sana sabihin ng aking lingin. Handa ako maganig, Senyor. Totoo namang may Diyos, di ba, Padre? Oo, Senyor. Ang Diyos ang tumutulong sa atin pag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po. Ayoko pong mamatay na may kasalanan. Nais ko po sana magkupisal. Handa ako makinig, Senyor. Linano ko po ang lahat. Dahil galit na galit po ako sa mundo. Bumalik po ako upang maghiganti. Maghiganti sa akong mapi sa akin at nanakit sa aking pamilya. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay di lang puro masaya. Minsan kailangan din natin makaranas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo na, walang magandang maidudulot ang paghihiganti. Magdudulot lang yan ng panibagong kasamaan. Ang hindi ko lang maintindihan, Padre.
Bakit daw akong pinaparusahan? Di kanya pinaparusahan, anak. Yan ay pagsubok lamang na kailangan mong malagpasan. Hindi kanya binibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang solusyonan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw lang ay naipit sa galit at puot. Kaya mo nagawa ang mga ganitong bagay. Palagi mong tatandaan na palagi kang may matututunan sa buhay. Ang pangyayari sa mga plano mo, ginusto ng Diyos na hindi natuon sa katuparan dahil alam niyang nito ay mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, maaari na ako mamatay kaya pa.